nasod ng Maynila. Ampong sa gigilid ni Raha Sulaiman. Inaanak ni Magat Salamat. Sinuplayan ng talya-talyasing lugaw ni Dato Kitunggatang. Pinaghele at inugoy-ugoy sa duyan ni Bonifacio, Jacinto at ng Makatang Puseng Batute. Kinidnap ni Asyong Salungga at tinuruan ng good manners and right conduct ang anak ng Tondo. Sa banda Rene, si Rene Hussein. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng uyan, makasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Direct from the Iberian Peninsula, iniluwa ng Bulkang Krakatoa. Sumadsad sa pagpang ng Zambales, sinalpok ng alon at ipinagkampasan sa dalampasigan ng Obando, Bulacan. Estudyante ng Santo Niño, naglagari sa Madrid, San Nicolas, Dos Castillas at Don Quixote. The one and only Hijo de Relámpago, El Torito sa Bandarian, Señor Pacheco Niño de España. Hola, buenas tardes. Magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Engineer Mora. Anong araw ngayon, Engineer? Ayun, ayan. At least na-memorize ko na yung bibig ni Engineer Mora. Kahit na hindi ko siya naririnig, kahit na nagmumuestra lang yung boses niya, kahit na bumubuka lang sapagkat hindi nagpe-penetrate dito dahil ang kapal ho ng salamin niya na yung pagitan ho namin dalawa ni Engineer Mora. Engineer Mora, araw ngayon ng Lunes. Okay, Lunes. At anong date ngayon? Yan, tinan mo, baka maubos ang paa mo, ha? Uy, A11? Aba, A11 na pala ngayon, ano? Ang bilis ng panahon, ano? Akalain nyo ngayon, malapit na naman, mauubos na naman sa tangkay ng panahon yung buwan ng Marso. Pero ito po ang buwan ng Marso, gaya ng binanggit namin sa inyo, patiw na pa lang, ito po ang buwan ng sunog! Yan ang nagiging problema natin. Sunog! Ngayon, may kasabay pa yan. Tubig! Yan, susunod yan, brownout! Wag naman, ano? Oo, wala pa naman yun, ano? Ngayon po, ang napapansin natin, sunog! Brownout! Kasi, isipin nyo, ha? Pag pinag-usapan natin sunog, sumasabay po yan sa kakulangan ng tubig. Di ba? Meron tayong problema sa supply ng tubig dahil bumaba na nga po yung level, halos, hindi naman nasa critical, yung ating pong Lamesa Dam, na kung saan po nanggagaling ang tubig naman sa Angat Dam. Ang Angat Dam naman, siyempre, hindi naman natin maaasahan din sapagkat kung wala hong ulan, medyo bababa rin po ang level ng Angat Dam. Na kung saan po nagbibigay ng supply ng tubig, hindi lamang po sa Metro Manila, maging sa ating mga magsasaka. Yan ang kalagayan yan Kaya, problema po natin ngayon ang tubig dahil sa tindi ng init ng panahon at ngayon po ay tinuring pa itong init ng panahon natin ay El Nino. Ibig sabihin, mas matindi sa normal na mainit na kalagayan ng panahon. Ayan. Kaya ngayon po, dahil sabi ko sa inyo, sunog! Nagkasunugan kanina. Mga, anong oras yun? Alas 11 na umaga. Matindi ang sikat ng araw niyan. Nasunog po ang halos 300 kabahayan. Diyan po sa mga residential area sa Barangay Baysa. Kanina po yan, ha? Ngayong araw ng Lunes, ha? Buena mano kagad. Kung bakit sumasabay ang sunog sa kung saan po ay ngayong buwang ito ay tinuturing nating Fire Prevention Month, senyora. Pag-iingat ng sunog. Pero metros tayo dapat mag-ingat ng sunog, may lalong nagkakaroon ng sunog! Yan ang problema natin Kaginawang tanghali, itinas po sa Task Force Bravo yung alarma sa sunog kung saan po umabot sa 27 fire truck ang pinalabas po ng Quezon City Fire Department para po tumulong sa pag-apula ng apoy. At nagpadala rin ng tulong ang fire departments ng ibang lungsod at ayon po kay Fire Superintendent Jaime Ramirez, talagang nahihirapan po silang pasukin ng mga lugar kung saan nandun mismo ang sunog dahil yun ang problema natin Ang mga nasusunugan pa naman, yung lugar na makikipot ang mga karsada papunta doon sa sunog. Yan
Yan. Paano ba natin maaayos yan? Ang alam ko, meron tayong ginagamit daw ngayon na parang ano tawag doon, yung robot. Ayan, robot na para makakapasok sa bahay, yung robot na fireman. Pagkatapos siya po ang nagbobomba ng tubig. Maliit na, yung po pumapasok sa mga gipot na kalsada. Maliliit na fire truck lamang anya ang nakalalapit, kaya ganun naman ang ginagawa ng iba. Meron na tayong maliliit na fire truck at alas 2:03 ng hapon nang ideklarang fire out. Kanina lamang po yan, mga amigos at mga amigas. At lumilitaw na sumasabay po yung sunog sa problema natin sa supply ng tubig ngayon, na kung saan po meron po tayong water interruption. At nakikisuyo po sa atin, ito nga pong Manila Water, na sinimulan nilang nakikisuyo sila na hindi may iwasan dahil ang problema natin ay talagang medyo may kakapusan tayo sa tubig, pero hindi pa naman po critical, kaya kailangan lang natin medyo alalayan ang pagdaloy po ng tubig. Kaya sinimulan na pong buhayin ng Manila Water ang kanilang mga deep well facility para maging karagdagang mapagkukunan po ng supply ng tubig. Isipin nyo, yung mga naepektuhan po ng water interruption, alam nyo ba kung ano na ginamit? Bottled water sa paliligo nila. Ang husay mo sa Engineer Mora. Bilib ako sa iyo. Biro mo, naghihila mo si Engineer Mora ng bottled water, mineral water, ang kanyang hinihila mo sa kanyang malasot lang muka. Kaya palang ang ginis ng muka mo, Engineer, ano? Ang pinanghihilamos mo pala, hindi pala tubig galing sa gripo. Nanggagaling pa pala sa mineral water. Hanip, ano? Pero tingnan muna natin kung anong kalagayan ng ating budget. At nandito si Patrol 7, Jill Resontok, na hanggang ngayon, Marso na, at nagkakakulangan na tayo sa problema sa tubig. Pagkatapos, eto pa, marami tayong mga state of calamity na mga lugar na kung saan po ay naepektuhan ng tagtuyot dahil po sa El Nino phenomenon. At tingnan natin, may report si Patrol 7 hinggil sa ating budget. Saka, tingnan natin. WIZ Patrol! Ano na ba lagay ng budget natin talaga? May pag-asa na ba Okay. yan? May pag-asa ba? Ano ba talaga? Pinababalik yung kinalikot na 79 billion eh. May babalik pa ba yun? Senyor, sinabi nitong si Appropriations Committee Chairperson Osmar Orlando Andaya, tig 21 billion pesos. Hindi ba ang 79? mga senators at congressman sa kanilang public works project sa 2019 proposed sa budget. Okay. At yun daw ayon kay Andaya ay legal. Okay. Kasi na pagkasunduan sa Bicameral Conference Committee meeting ng Congress at Senate. Ulitin mo, magkano? Ratification ng budget. At sinabi nitong si Andaya na walang nalalabag na anumang Supreme Court decision ang Congress sa binabalangkas sa 2019 proposed budget. At lahat senyor ng alegasyon ni Ping Lacson nung nakaraang araw at saka ng Senate President Tito Soto, pinabulaan ng lahat nito si Andaya. Kanya sinabi kung ano man daw ang nilalaman ng provision ng GAA ratified version ng Congress Senate, ganoon din daw ginawa ng Senado. At alinsunod daw ito sa provision ng Supreme Court decision na walang insertion, walang itemized lahat ng proyekto, at ito raw ay alinsunod sa Supreme Court decision. Sinabi nito si Lacson na wala rin katotohanan ng mga bintang na ginawa ni Lacson kay Speaker Pro de Macapagal Arroyo. Ang alegasyon niya, sinasabi mo, na minanipula Meron daw kinalikot na 79 billion. Oo, para daw bigyan ng pabor yung kanyang kaalyado. Hindi rin totoo ito. Hindi totoo yan, ha? Ang ginawa daw ng Congress, distribute equally, senyor, sa lahat, pati yung mga mahihingi na party list group. So, equally yan, ha? Ibig sabihin, pare-parehong makikinabang yan. Tagalog, patas-patas. Proyekto to, hindi to pidap, proyekto. Ano ba kaiba ng proyekto at saka doon sa sinasabi mong ano? Ano yung sinasabi mo siya? Pidap. Hindi yan PIDAP, kundi proyekto. Ano ba ang kaiba ng proyekto at saka ng PIDAP? Yung kasing PIDAP na unconstitutional, nung araw, binibigyan ng per pondo mismo mga congressman. Okay. Sila nang bahala. Pero ngayon, hindi na ganon. Paano na? I-itemize muna, tapos dadaan sa mga departamento at ang power ng Congress to recommend lamang yung proyekto. Walang perang dadaroy sa kamay nila. Bakit? Nung dati ba, may dumadang pera sa kamay ng ng congressman o ng senador? Pero para project. Ngayon, recommendatory lang sila sa mga department. Pag sinabing recommendatory, tinuturo lang. Ganun ba? Oo. Tapos naka-itemize. Paano? Yung,
Paano yung nire-recommenda? Tinuturo o nginunguso o ano paano yan? Hindi. Ang proseso ng senyor, halimbawa, mayroong request yung kanyang constituency na ganyan, isang kalye. No, isang kalye, kunyari. Tapos, i-recommenda niya sa public works, halimbawa yan. Pero ngayon, sa kasalukuyan, walang puntong dadaloy sa kanya. Ito rekta na sa department head. Okay. Diba, sa public works, naka-itemize. Pero may coordination sa... May coordination. Ano no? May coordination sa senador o kaya sa congressman. Kama ba? Mandatory lang, senyor. We will recommend. Oo nga. At kapag nasa menu ng DP... Alam mo, nirecommend ni Congressman Ray Pacheco, andun yun. Oo, papasok. Nakalagay. Yung proyekto ng public works, di ba? Kaya health, kaya yung health services. Rekomendado ni Congressman Jill Resontok. Ganun yun. Yung tuloy na yan, uy. Kay Congressman Resontok yan. Ganon. Tama ba? Oo. Ayan. Kag-iba project to. Kay Congressman Resontok yan. Recommended niya yan. Ayan. Ng constituency, hindi na congressman. No. Nirecommend ng constituency sa congressman, tapos pinadaan ng congressman sa DPWH, ang ibawag. Ayun na nga. Ang nagpadaan, si Congressman Jill Resontok. Tama ba? Sa DPWH. Hindi ako congressman, senyor. Hindi, kunyari lang eh. Kunyari nga lang. Sinasampo lang kita eh. Kasi ang ganda pakinggan, di ba? Recommended by Congressman Jill Resontok. Tama ba? Mga ganun. Na gawin nyo ang tulay na yan. Ang guidelines... Kaya pag ginagawa ng DPWH yan, uy, yan yung pinag-recommended ni Congressman Jill Resontok. Tama ba? Pero sa kasalukuyan, bawal na yun, senyor. Sabi ni Duterte, di ba? Huwag mo na lagi mga pangalan dyan, tanggalin nyo lahat. Hindi naman palalagyan ng pangalan eh. Dinidiin ko lang sa iyo, Secretary, kay Congressman Jill Resontok yan. Alam mo na yan. Wala naman ako sinasabi. Alam mo na yan. Kanina ba to? Kay Congressman. Senyor, ang binabalita ko sa iyo, yung balita lang. Hindi ko alam kung nangyari sa background. Kaya nga, pinakikita ko lang naman sa iyo, rekomendado ni Congressman Jill Resontok. Uy, ano yung project na yan? Kay Congressman Ray Pacheco yan. Lahat yan eh, may kanya-kanya eh. Tama ba? Alam ko kung saan ang direksyon, no, pero... Parang may assignment ha. Parang bawat proyekto. Kanina naman to. Kay Congressman, Mora. Ayan. Babawat Kay Congressman, yan. Alam nila kung kanino. Tama ba? Kagawin ng Congressman. Tama ba ako? Official. Recommendatory lang ka mo eh. Nangyari sa background, hindi natin alam. Kaya nga, right after the recommendation, wala na tayong alam. Wala tayong alam. Wala kasi nasabi ko ba? Basta recommendatory lang eh. Pero alam mo na yung tulay na yan ay rekomendado ni Congressman Jill Resontok. Tama ba? Sa request nitong si constituency niya. Yun. Pero ang nagre-represent doon sa constituency ay si Congressman Jill Resontok. Tama ba? Ganon. Correct. Ganon. Yung official statement line. Ayan. Political line. Kung anong susunod doon, wala tayong alam. Tama ba? Correct. Wala naman. Sila lang nakakaalam kung anong mangyayari. Tama ba ako o tama tayong dalawa? May tama tayong dalawa? Tama tayong dalawa. Tama tayong dalawa dyan. May tama din kaya yung congressman dyan? Iingat ako ng statement. Kaya nga tinatanong ko sa'yo, may tama din ba ang congressman dyan? Tinatanong ko lang sa'yo. Meron. May tama din. Ganito. Maliwanag naman sila recommendatory. Ang pinagigitan nito si Andaya, si Lacson, huwag ka magpanik. Ayan. Yung ano man napagkasunduan namin sa Congress, ganun din yung agreement niya sa Senado. Pareho lang, patas lang. Okay. Pareho lang daw. So, kung patas, wala na ba tayong problema? Tuloy na ba itong budget natin? Isusubmit na ni Andaya yung ratified printed copy kay Duterte ngayong hapon. Baka dumarating sa Malacanang. Tapos yung kopya... Anong ibig mo sabihin ratified? Pirmado na ba ni Senate President yan? Ni Soto? Excuse me. Yung kay Andaya, pirmado na ng mga congressman, bibigyan niya kay Presidente. Tapos binigyan din niya ng kopya yung mga senators. Ang tanong ni Andaya, bakit di daw binibigyan ng mga senators ang Congress yung mga itemized project ng mga senators? Okay. Yung alam ng mga congressman. Ang meron lang ang congressman, pero ang senador wala. Ganun ba? Wala. Dapat give and take. Kailangan give and take yun. Transparent pareho yan. Dapat, di ba?
Dapat transparent. Bakit pag senador wala? Pag congressman meron kayo. Kaya, 300 kami dito, bakit na-itemize namin? Mga Oo, proyekto, oo nga naman. Bakit kayo wala? Oo nga naman. Mga 24 senators, sino yung mga senators na rekomenda ng proyekto? Magkano yung proyekto? Saan gagawin yung proyekto? Ayan. Magkano amount niyan? Sino yung Ayan. mga contractor? Wala raw ginagawa yung mga senator na gano'n. Dapat may ganun kayo. Parehas lang laban. Ang narito gawin sa inyo kasi 24 lang sila, di ba? 24 ba yun? Oo naman, kukunti lang sila eh. Ito, 200 ito sila, mga Sabi congressman. ni Andaya, hindi daw niya alam. Hindi niya alam kung ano yung mga project ng mga senators. Ayan. Sino nagrekomenda at magkano amount per senator na project. Kasi wala Ayan. siyang kopya, sabi niya ganun. Kami nagbigay kami. Ayan. Ang congressman, may mga itemize kami, bawat district, kaya ganyan. Ayan. Ganitong amount, pangalan ng congressman, magkano amount, kontrapista, etc. Yun daw yung susumid na kay Duterte ngayon. Okay, sige. Para Di. yung mga senators, wala. Mabigat yan. Hindi ko rin alam yan. Ako, pero narinig ko, parehang reklamo ni Lacson laban dito sa mga congressman Hindi, natin. kanina, bigla na throwback si Lacson kasi alam mo sabi ni... Hindi na ganyan lang ang gagawin niya. Sabi Okay. ni Congressman Anthony Bravo, ito raw kasi si Lacson mukhang gumaganti kay Arroyo. Ayun. Alam mo kung sinabi niya? Bakit daw? Sabi niya nga, hindi maalala mo yung Bobby Dacer, tsaka yung Tito, double murder case, tsaka yung Corotong Baleling. Noong mga panahon na yung Pangulo si Arroyo. Ayun. Doon siya sumama. Nagtago si At Lacson ng sinasabit ang pangalan niya dyan, di ba? Oo, Isinapelikula pa yan, di ba? Isinapelikula pa yan. Si Robin Padilla pa gumanap dyan. Di ba? Oo, sabi niya, mukhang political vendetta raw ginagawa. Ayan. Talagang ang politika talagang ganyan eh. Ganti-gantian lang eh. Bahagi ng termino ni Arroyo, nagtago si Lacson, maalala mo? Oo, kaya nga may pelikula pa nga yan. Yun daw, baka daw yun ang dahilan, kaya hindi daw Okay. ito kaya daw ganyan ang mga pahayag ni Lacson, hindi niya Kaya nabibitin tuloy. Nasasabi. Pero alala ko, di ba, Senyor, hindi naman yata nahuli si Lacson nun, di ba? Hindi na uli. Pagbalik nga niya, naka-recover pa nga siya. Nakatakbo pa ulit. Kasi ibang pangulo na, si Pinoy na, di ba? Hinintay lang. Yun daw ang pangunahing dahilan, kaya gumaganti raw. Ayun. Sabi naman ni Lacson, hindi, walang kaugnayan kay Arroyo to. Okay. Ito talagang purely budget to, may mga insertion kanya, ganyan, may maninibalik niya Arroyo yung budget. Medyo mukhang tinamaan si Lacson. Pero kaso, nagsasuffer taong bayan ngayon dito sa nangyayari ito. Sabi ni Anthony Bravo, tsaka ni Andaya, huwag niyo naman i-hostage yung proposed 2019 budget kasi malawakan to. Marami naghihintay ng mga constituents dyan ninyo. Eskwelahan, yung health service, may El Nino, ano pa ba? Ang dami! Ang dami pa namang crisis natin kinakaharap ngayon tungkol dito sa tagtuyot. Yung mga libreng eskwelahan sa Colegio, di ba? Paano yung budget nun, yung mga school teacher, yung mga police, na increase sa salary. Pag in-hostage mo itong 2019 budget, hindi mo maaprobahan. Questionin mo sa Korte Suprema na sana raw na umabot sa ganun. At sana rin daw, huwag na ibita ni Pangulong Duterte yung mga provision kasi alinsunod naman daw sa agreement ng both house ng Congress yan, problema. Tama Pero ka. enacted ka, mukhang tagilid lahat yung alanganin. Pero umaasa naman tong Congress na pag binasa ni Duterte yung provision ng budget 2019, wala siyang ibibito ron. Ayun, Kasi okay. yun daw ang kasunduan eh. May problema lang daw talaga si Lacson. Okay, diyan tabayanan natin yan, ha? Sa lalong madaling panahon. Sabi ni Bravo, yun daw yung throwback, doon nagsimula. Kaya medyo galit daw si Lacson kay Arroyo, yung nangyari sa kanya ng panahon ni Arroyo, na hinabol siya ng batas dahil sa dalawang kasong yun. So yan yung sundot ng Congress kay Lacson na medyo sinagot niya kanina. Okay. Wala kaugnayan ito kay Arroyo. Ano kaya mangyayari na dyan? Mapipirmahan na ba ng presidente yan? Hindi, dapat kasi kung ipapadala ngayong hapon, napadala na raw ng Senado yung kanina eh. Okay. Duterte. Okay. So, kailangan magsiset na lang ng date si Duterte for signing. Okay. So, yun ang antabayanan natin. Antabayanan natin. Okay. Pero hindi pa nalalaman, senyor, kung halimbawa, kung papakinggan ni Duterte yung anomalous provision ng budget kung mayroong nga ganon, at kapag binito niya, naku, may problema. Yan. Sabit tayo lahat. Pati build, sasabit yan. Okay. Oo, lalo na yung kini-question kung may pidak ngayon o wala, o may insertion ba yan o wala. Pag binito ng presidente isang provision, tsak, may epekto sa sa programa ng gobyerno. Sinabi mo pa. So yan, ito si Patrol 7, Gino San Namurit para sa DWIC, City, Tolocas, palitan sigurado tapos sabi sa komentary ni Gurno. Magbabalik ang ating palatuntunan Doble Banda. René Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, René Jose, Doble Banda, Doble Ganda. Para
Para po sa inyong mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time, 53 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang Doble Banda. Okay, 54 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Senyor Ray, nakasubaybay na ako sa Doble Banda. Dito ako gawing Spanya Lacson. O tama-tama, si Lacson pinag-usapan natin. Nandito si Brother Fabiala sa may area na yan. Ha? Regards sa lahat na nakikinig sa inyo. Maraming salamat, Brother Fabiala, a regular listener natin. Diyan po, dito po sa palatuntunan DWIZ sa Doble Banda. Uy, pinababati na sa atin si Jamie and Bradley Duran. Ayan. Si Victor and Ann Duran. Alam niyo ba kung saan ito? Sa Maui, Hawaii. Hawaii. Ayan. Pag anong pagbati ng Hawaii? Pag bumabati sa Hawaii, Maui, Hawaii. Punta kayo doon. Saka, kay Tam, kay Tam pala, De La Cruz, na nandyan po naman sa Nada.London. Ayan, sa London naman yan. Ayan pinabati ho natin. Dalawa ho. Taga London, si Tam De La Cruz, at saka si Victor and Ann Duran, dyan po naman sa Maui, Hawaii. Aloha! Ayan, aloha! Yan ang mga pag-Hawaii. Aloha. Ayan. Pag-oras naman sa London, to die. Ayan. How are you to die? Ayan. Okay, binabati ho natin sila lahat, ha? At, siyempre po, ngayon po ay gaya ng sinasabi namin sa inyo, problema natin ay tubig! Ayan, tubig. Dahil po bumaba po na po ang water level sa La Mesa Dam. At, kanina po, alas 6 kaninang umaga, naitala po ang 68.93 meters ang tubig sa La Mesa Dam. Kumpara po sa 69.02 na nai-record sa kaparehong oras kahapon. At ang Angat Dam na nagsusupply din ng tubig sa La Mesa Dam ay nabawasan din ng 0.38 meters kung saan nasa 200.59 meters na ang water level nito ngayong kaninang umaga mula po sa 200.97 kahapon. Kaya patuloy po yung pagpapatupad ng contingency plan ng Manila Water sa malaking bahagi ng Metro Manila at Rizal dahil dito nga po sa patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa La Mesa Dam. At ayon nga po sa Pag-asa, hindi ho sapat yung dalang ulan ng low pressure area extension para po mapunan ang tagtuyot dito po sa malaking bahagi ng Pilipinas. At ayon din po sa Pag-asa, dahil sa ilang bahagi lamang ng Mindanao, ramdam po ang ulan na dinadala po ng tinatag na low pressure area. At ang sabi po ng Pag-asa, kailangan ng 1 hanggang 2 bagyo para mapunan ang kakulangan ng tubig sa mga dam na pinagkukunan ng inuming tubig at irrigation supply. Ang hirap talaga, no? Alam mo, sala sa init tayo, sala sa lamig. Ano, Engineer Mora? Pag oras sa sumobrang ulan, umaapaw naman sa dam. Na pag umapaw sa dam, babaha naman ang buong Metro Manila. Pag nagkulang naman tayo sa ulan, 10%, ayun, naliligo na tayo sa sarili na sa mineral water. Pero mo naliligo. Wow, ang tindi rin ng mga Pinoy, naliligo ng mineral water. Tantindi. Pero sabi po, ito po sabi ng in-expect po ng Manila Water, inaasang balik normal na yung supply ng tubig sa mga customer simula bukas. Yan, March 12. At ipinabatid po ni Jeric Sevilla, yung pinuno po ng Corporation Communications ng Manila Water, na dahil tinututukan na ng technical teams ang pagbabalik po ng water supply. At dito po, pumapalo na sa halos, ano yan? Ito po, dahil po dyan sa sitwasyon yan, na nangyayari po na medyo may kakulangan na tayo na supply ng tubig, ayun, bababa po ang singil ng tubig
ng Manila Water, alam niyo ba kung kailan? Abril 1. Yan. At ayon din po kay Jeric Sevilla, na siya pong head ng Communications Department ng Manila Water, nakatagda nilang i-anunsyo ang bawas singil sa kanilang tubig ngayong buwang ito ng Marso. At least meron tayong consuelo de bobo, sabi nga. Medyo nagkaroon tayo ng konting interruption ng tubig, pero ito naman po ay bababa ang singil natin at tinatayang aabot po sa 5 piso ang magiging kabawasan sa buwan ng bill na mga kumukonsumo na umaabot po sa 30 cubic meters kada buwan. At sabi po ni Sevilla, ang pagbaba sa singil sa tubig ng Manila Water ay bunsod na rin po ng foreign currency differential adjustment. Ayan nakita po natin ang mga epekto ngayon ng problema natin sa tubig, pero at least mariresolba pa rin po yan. At ngayon, kaya nga lang, marami tayong isinasaalang-alang dito sa init ng lagay ng panahon. Okay? Maraming salamat at magsadali-sadali po lamang. Magbabalik kami. Rene Jose, Senyor Pacheco, doble banda, doble ganda, simply infection. Para po sa inyong mga text messages, ang aming text line, 0918-350-0378. Philippine Standard Time, ganap ng alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang doble banda. Okay, tuloy-tuloy tayo. 7 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. At siyempre, pinabati natin yung lahat ng patuloy na sumusubaybay sa kainitan ngayon ng panahon dito sa Pilipinas. Diyan po sa iba't ibang panig ng daigdig ng mga kababayan natin, pero dahil po sa init ng panahon, ay binalaan po ngayon ng Department of Health ang publiko laban saan? Sa heat stroke. Yan naman. Kanya-kanya talaga problema, no? Pagdating ng pagtaglamig, yung sobrang kain, lalo na yung mga pagbapasko, di ba? Pinagbabawalan tayo sa sobrang kain, problema din puso. Ito naman, pag sobrang init, heat stroke. Puso pa rin yan. Dahil po sa tumitinding kalagayan ng tag-init. At ayon po ito sa DOH, mas tumataas daw po ang panganib ng nakakaranas ng heat stroke sa isang tao tuwing mainit at maalinsangan ang panahon. At higit na mapanganib pa niya ito kung nakababad sa direktang sikat ng araw. At sumasailalim po ito sa mga nakakapagod na aktibidad tulad ng ehersisyo at kung nakakaranas na ng tinatawag na dehydration. Kaya pinaka-importante po, uminom ng tubig. Yan. Kaya pinag-iingat po sa heat stroke ang mga bata at mga senior citizens. Tignan nyo, wala akong pinipili bata at senior na mabilis anyang ma-dehydrate. Yun ang pinaka-importante dyan. Wala akong pinipiling edad senior o bata na mabilis ma-dehydrate, ay yan po ay epektado ng heat stroke. At pinayuhan na po ng DOH ang publiko na limitahan ang oras na nakababad kayo sa araw. Lalo na po yung mga naliligo sa mga beaches sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Malinaw ho? Alas 4. Doon pagitan ng alas 10 hanggang alas 4, huwag kayong bibilad sa araw. Pagdating ng alas 4, okay, go ahead na. Pwede na po. O pwede kayo magbilad ng sa init ng araw, simulan nyo ng alas 7 hanggang alas 9. Pagdating ng alas 10, stop. Alam nyo naman, ang ultraviolet rays na nagpe-penetrate sa isipan sa sa utak natin. Maaari pong makasama yan ng tinatawag na cancer sa brain cancer. Yan pong ultraviolet kasi niyan matindi. At ugalin din na niya ang pag-inom ng maraming tubig kaysa sa mga ibang may lasang inumin. Kaya iwasan niyo yung pag-inom ho ng mga ibang tubig. Sa halip na tubig, sa halip na tsaa,
sa halip na kape, sa halip na soda o alcoholic drinks, inumin ninyo ay tubig at tubig. Pero kaso po, problema po namin wala po kaming tubig! Yun ang problema natin. Kaya medyo magtipid-tipid tayo ng tubig. Mas mahalaga po yung inumin kesa yung paligo. Ayan mas importante yan. Okay, balikan natin muli ang ating reportorial team ng DWIZ. Balikan natin si Senyor Patrol 7, Jill Resalto. DWIZ Patrol! Okay, go ahead, Jill. Senyor, kung meron daw ebidensya si PCSO Board of Director Sandra Cam laban sa sinibak na PCSO General Manager Alexander Balutan. May mga may aligasyon na naman dito si Ping Lacson, di ba? Isumiti raw sa DACC. Ano mo ba yung limit, yung binulgar ni Ping Lacson? Anong sinabi? 30 million monthly. Alam tinatanggap ni GM? Sa wedding lord, Sa wedding lord. Sinasabi nitong si BACC spokesperson Arsenio Boy Evangelista na kung meron daw ebidensya si Sandra Cam o kahit sino laban kay General Balutan yung sinibak o nag-resign ba yan? Isumiti raw ano ba talaga totoo? Nagsinibak o nag-resign? Ano ba talaga totoo? Dalawang version Ano nang opisyal? Malacanang? Hindi, ano nang opisyal? Malacanang o Kongreso? Ang opisyal, Malacanang. Sinabi ni fired. Sinibak. Talaga sinibak nga. Dahil yun ang opisyal yun ang sinabi ng palat. Pero ang mabigat dito, yung sinabi sinabi ni Ping na meron daw 30 million monthly sa wedding lord. Mabigat yun 30 million, hindi biro-biro yung pera na yan Yan yung sinasabi ni Arsenio Boy Evangelista. Kapag may ebidensya raw, payag daw ang BACC na kunin o bigay daw sa kanila. Para kung halimbawa mayroong mga solid na allegation si Sandra Cam, kasama na rin si Lacson, ma-process ng BACC at kung mayroong matibay na ebidensya laban kay Balutan, ano gagawin? Ipapay nila yung case sa tanggapan ng ombudsman. Hindi naman pababalik ba nila kay Balutan? Kung solid. Pababalik nila kay Balutan yan? Balutan? Binalutan na. Binalutan na yan Ano pa? Ito naging pahay ni Evangelista kasunod nga nung pahay kanina, in-interview kanina si Sandra Cam. Sabi niya, yung daw kiniklaim ni Balutan na meron daw mga powerful individual na insinuate niya galing doon ng Congress kaya Malacanang ang nagpatanggal sa kanya. Sabi ni Sandra Cam, tell that to the Marines. Ibig sabihin, hindi siya niniwala. At sinasabi ni Cam sa interview kanina na may mga batayan daw yung naging pahayag ni ng Pangulo ng Palasyo na dapat tanggalin si Balutan dahil sa mga corruption allegation. Sabi naman ni Evangelista ng BACC na kung meron daw mga solid na... Sino? Taga saan si Evangelista? BACC. PACC. Board Against Crime and Corruption. Okay. Corruption yan. Against corruption yan. Inamin niya rin na hindi galing sa kanila yung allegation ng corruption kay Balutan. At hindi sa kanila nag-emanate yun. Kanino? Kanino? Wala. Hindi niya alam Maaari daw may mga sources ng palasyo na sila lang nakakaalam. Kaya naman napakatindi ng tugon ng palasyo, tanggalin agad si Balutan. At sinabi lang na mayroong serious allegation of corruption pero walang detalye. So, yun daw, kung mayroong mga grupo, halimbawa ni Cam, mayroong detalye ng mga allegation na yun ng corruption, ipoprocess daw ng BACC at kapag may matibay na ebidensya at mga documented naman lahat, yung mga may possible probable cause, isusubmit nila sa tanggapan ng ombudsman. Okay. Kung sino dapat akusahan, sino pwedeng kasuhan sa itong insidente. Yun ang kanya sinasabi. At dinidinay niya rin na galing sa BACC, wala raw silang ginawang process. Hindi raw na naproseso si Balutan, wala raw silang ginawang anything about it. Sabi niya ganun, sinuportahan na si Presidente kasi yung Malacanang mismo nagsabi na tinanggal dahil may serious allegation of corruption. Naniniwala naman daw sila doon sa naging policy ng Palasyo ng Malacanang na posibleng may corruption kaya tinanggal siya. So kung mayroong mag-volunteer na mga detalye, ebidensya, mga dokumento, mga witness, handa silang iproseso yung mga witnesses. Mabigat yung babala ni Senador Lacson, Kung sino man daw ang susunod na uupong General Manager ng PCSO ay hindi dapat masilaw sa suhol ng mga
ng mga wedding lord. Kahit na alukin siya ng 30 million kada buwan at Yan yung karagdagang yan biyaya, yung senior may na karagdagang sinasabi biyaya natin. pa, maliban sa 30 million, may karagdagang biyaya mula sa mga operator ng STL. Yan yung hearing ng Congress, sinabi si Samingo Senyor. Oo. Ginagamit daw kasi yung STL parang front sa Oo. operation ng Oo, WETEC. bigat, Yun yung ano? takbo eh. Oo. So kapag halimbawa, hulihin ng polis yung WETEC, Oo. STL kami. Oo. Yan. Papakita yung mga papeles ng Oh, STL. meron. Oh, wow. So, Kaya, ba't daw hindi napigil ng ano yun, ni Balutan nung, marin, consider alam na mo, marin daw alam mo siya. parang ano lang yan. Parang kamukha lang ng ano yan, yung beer house. Yung beer house, yan ang di ba bawal ang beer house? Oo. Pinalit sa beer house? Ano nga pinalit? Hindi ko na lang. Kabira ka naman. Kailangan Ano na ngayon? Kailangan kin-observer ka. Bar na ngayon, bar na. Wala nga, bawal nga yung beer house. Bawal, di ba? Ano Pinagbawal. naman tawag ngayon? Di ko alam. Video eh. kay bar. Ayun. May kantahan. Kaya wala. Hindi alata. Kasi pag beer house, may chicks, di ba? Yung video kay bar, walang chicks. Kantahan lang yun eh. Pero mabigat, yung nagpapakanta sa'yo, chicks. At saka, senyor, in addition to your statement, Oo. may bintahan pa na shabu. Oh, hindi na nga eh. Pero naging legal, ha? From beer house, illegal. Pero video Kaya nagagalit nga sila, hindi bawal. Okay. Di ba nireread nga yung mga bar, tsaka mga Oh, video, para yung kaya mga tuloy, nakita ko shabu. tuloy yan. Oh, nakita ko tuloy bawal na yung mga wedding, ayan. Pinagbawal na, pinalitan ng STL at yun ang ginamit na front, yung STL. Oo. ng magwe-wedding. Parang Ayun. ganun din nga, yung yung ginagawang hindi lang mga ganyan na Oo, pati na kaya- rin yung shabu sa mga bar, tsaka Kaya mga walang, video, ang Pilipino talaga, ganyan eh. Kung merong basta may butas na malulusutan, gagawa at gagawa ng paraan. Kahit na anong higpit mo dyan, merong butas na magagawa sila para makalusot. No? Iba Pinoy eh. Iba yung utak ng Pinoy. Di ba? Sinasabi nga pala ni Evangelista na kung halimbawa daw, kung pwede raw ipaliwanag ng palasyo, kung ano ba yung corruption na yun, para naman for the public interest na malaman ng publiko. Oo. Ano ba binibintang kay Balutan? Ano pinagagawa niyan? Ayan. Bakit kailangan si Bakin? Oo. Dapat daw linawin ni spokesperson. Kaibigan mo to, si Panelo. Oo, kaibigan ko. Ano ulitin mo, kaibigan ko? Kaibigan natin lahat yan, di ba? No, hindi pa nga yan spokesman, kahit na sa mga coffee shop, nandun yan, binabati-bati pa tayo. Yung makulit dati. Oo, Hindi naman- buti kung ba, makulit pa rin naman. tapos magtatanong pa yan sa mga coffee shop, di ba? Sa mga, may mga, di ba, may mga tayo. At saka ibang klase magdamit to, senyor. Oo naman. Oh, di ba? Lahat ng mga Kulay coffee shop, violet, makikita mo kulay yan. pink, Oo, kulay babatiin ka pa orange, niyan, mga babatiin ka pa. Buti kayo kung Tapos pa yung maong, senyor. Oo, buti kung batiin ka pa ngayon yan. Hindi. Dapat daw ipaliwanag ni Panelo. Lawyer naman siya. Oo, sige. Bakit niya ba inakusahan si Balutan Okay, sige. ng corruption sa PCSO? Okay. Yun din ng grupo ng BCC. Okay, sige. Para malinaw lahat, para may ebidensya. Malaman natin, Kung sige. wala. Yun. Okay. Kasi patang 7-0 sa nangunit para sa Librasin ni Taulokas. Ulit ang sigurado tapos sabi sa kontarin mo, no? Sandali po lamang, magbabalik ang doble banda. Sandali po lamang. René José, Señor Pacheco, Señor Pacheco, René José, doble banda, doble ganda. Chico, your funny bone. Okay, para po sa inyong mga text messages, ang aming text line, 0918-350-2378. Philippine Standard Time, 19 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang doble banda. Okay, tuloy-tuloy tayo at sandali lang at may report tayong tatanggapin mula kay Patrol 5. Aya Yupanco, Aya. DWIZ Patrol. Buenas tardes, Aya. Senyor, magandang hapon. Magandang hapon. Walang sunog? Wala na. Nakakalungkot naman itong balitang ito. Oh, kala ko may sunog na naman eh. Kanina maliit lang yung sunog. Sa may Quezon City. Sa Banawe, sa may Baisa. Dito sa port area, meron din, pero maliit lang na. Maliit lang. Sa Baisa meron. Kanina, malaki-laki rin yon.
Mga 300 pamilya rin yun. 300 pamilya. Kabayan. May panahon ng sunog. Oo, wala. Kaya nga sabi ko sa iyo, ito ang Fire Prevention Month, pero panahon ng sunog. Fire Prevention Month. Pero panahon ng sunog. Pero panahon na sunog. Panahon ng sunog. Kaya panahon. dapat hindi ito Fire Prevention Month. Fire Month dapat. Parang yung ating tagapamatay sunog. Ano tawag sa kanila? Bakit? Bakit? Bureau of Fire Protection. Oo nga. Pinoprotection na nila yung sunog. Protector sila ng apoy. Na sunog. Kaya nga, pinoprotektahan nga nila sunog. Fire. Okay. Kagawaran ng protector na sunog. Bureau of Fire Protection. Ayan. So ano pinoprotektahan nila? Sunog. Yan. Parang mali Parang mali ata. Sige. Yung apoy, sir. Kung may sunog sa Quezon City, Pinoprotektahan nila yan. bukas na, sigurado may dadalaw dyan na senatorial candidate. May nasunugan Ayan, siyempre. Kailangan. Okay. Ano balita? Ito, malungkot itong balitang ito. Dahil pinalabok muna. Ibig sabihin, pinainom muna ng muriatic acid. Alam mo, muriatic acid, di ba? Teka muna. Kala ko ganda pakinggan. Pinainom muna. Kasi ang alam natin, pag pinainom muna, pinainom ng alak. Ganyan yan eh. Ito, pinainom ng muriatic acid. Pinainom muna ng muriatic acid. Pinalabok. Hindi ko naman iinumin yan eh. Pag pinainom mo ko ng muriatic acid, hindi ko naman iinumin yan. Napainom niya? 4 years old na anak niya. Sarili niyang anak, 4 na taong gulang. Naku, 40% naman. Muriatic acid. Siyempre, narawan ng kawalang malay yung bata, hindi nila alam yan. Muriatic acid. Bakit? Papainumin ka Ano ng yan? tatay mo. Masama ang loob ng tatay? O sira na ulo ng tatay? Wala na sa hulog ang tatay? Ito nga masakit eh. Matapos siyang painumin ng muriatic acid yung 4 years old yung anak. Nagpakamatay naman yung kulukoy. Pagkatapos siya painumin ng muriatic acid yung... Nagsaksak sa sarili yung 43 anos. Anong purpose niya? Bakit niya pinainom muna ng muriatic acid yung anak niya? Ayon doon sa investigation, itong si PO3 Jorlan Taluban, investigador ng Manila Police District Homicide, kapwa wala sa bahay yung matamang Randy Cruz ng Liberer, kapwa wala ng buhay, ibig sabihin, wala sa bahay. Nadatnan nila sa bahay. Wala ng buhay, yung magamang sina Randy Cruz, Liberer, at ang kanyang anak na si Cian Paulo. Okay. Cian Paulo. Manaimiraan doon dyan sa may Sandico Street, corner Kagitingan, Tondo, Maynila. Okay. Alas 12:20 kanina ng tanghali, nakita nitong si Ryan, yung panin na anak nung nagpakamatay, 17 years old. Nakita yung kanyang ama na naliligo sa sariling dugo. Habang bumubula naman daw yung bibig ng kanyang kapatid. Ng kanyang kapatid, okay. Kapwa walang buhay. Okay. Ayon doon sa misis, nung nagpakamatay, isang OFW ito na kararating lang nung nakalipas na buwan, galing ng Qatar. Yung lalaki? Si misis. Si misis naman, okay. Nasa bahay lang si Mr. Nasa Pilipinas lang. Pinagbabantaan daw na, malimit daw siyang pinagbabantaan nung kanyang mister na magpapakamatay daw ito at sinasabing magsasama pa siya ng kanilang anak kapag ginawa niya ito. Ginawa ang alin? Yung pagpapakamatay. Kapag nagpakamatay daw siya, magsasama siya ng isa niyang anak. Bakit daw? Bakit daw siya magpapakamatay? Ang hinala nitong nagpakamatay, yung mister, nilason din muna yung kanyang anak. Ang hinala niya, may ibang lalaki. Ang kanyang misis. Ang kanyang misis. Seloso. Ayun, selos yan. Okay. At bago raw nagpakamatay, nag-away muna silang mag-asawa noong linggo. Ayun. Tinangkaw mano ng biktima na saksakin ang kanyang misis. Pero nagawa nitong umilag. Kanilang panganay na anak na si Ryan na matabig yung kamay ng ama. Dahil para siya ay pagpuntunganan ng galit at pagsusuntukin ng ama. Pati pala yung panganay si Ryan, ginulpi na rin pala nito. Ayun, okay. So ibig sabihin na lulot
Lunod na lunod sa selos itong si Mister. Sa misis niya, Lunod na lunod, sa selos, ha? Lunod na Ikaw, lunod. Engineer Mora, huwag kang malulunod sa selos, ha? Malunod ka na sa dagat, huwag ka lang malulunod sa selos, ha? Yan, Ayan, pinapayuhan ko to si Engineer Mora. Sige. Napraning. Napapraning yan, nakakapraning yan. Okay? Sige. Nang kanina, nang bumalik ito si Ryan sa kanilang bahay, at yung kapatid na babae na si Andrea, nakalak daw yung pinto, pero bukas yung TV. Pinunta nila yan. Pagdating sa kanilang, binuksan yung pintuan ng bahay. Dito na tumatad yung doon na nila nakita na wala ng buhay yung aslit at yung tatay. Okay. Kawawa. Tatlong tama na saksak. Wow. Sa tiyan ang pinamunong nakakatandang krus, yung tatay, na ayon sa anak, lumabas pa raw ito ng bahay para manghiram ng kutsilyo. Naku, hanip, ha? Na unang tinangkang saksak sa kanyang nanay. Kaya mo, wala na pala sila sariling kutsilyo, nakiram pa sa kapitbahay. Talagang bungang naghihirap, ha? Pati kutsilyo, wala. Talagang gustong magpatiwakal. Pati pagpapatiwakal, walang magamit, ha? Sobrang kakahirapan yan. Sobra. Okay, sige. Ang masama doon sa tatlong anak nila, yung isa, dinamay pa niya. Yun ang nga lang. Yun ang masakit lang doon. Pinainom pa niya ng muriatic acid. Napakabigat nun. Napakabigat nun. Pangmatay. So, tinupad niya yung kanyang... Sinabi doon sa misis niya na ikaw, pag ako'y pakamatay, magsasama ako ng isa nating anak. Pag ako nagpakamatay, yan, sasama kami ng anak, magsasama ako ng isang anak mo. Yan. Yun. Natupad naman, ha? Natupad, pero kapag ito, hindi ito dapat, masyado naman ngayon siloso. No. Sige. Okay, maraming salamat. Nagtrabaho sa ibang bansa si Mrs. Tapos nagselos pa. Nagsilosan mo pa. Naghihirap na kayong tao, Talagang ganyan, paano? Maraming salamat at wala na tayong oras. Maraming salamat at balik na sa'yo, senyor. Okay, maraming salamat. Si Aya Yupanco, ang ating Patrol 5. Para po sa lahat ng mga nagpaabot ng kanilang mga mensahe, mula po sa Hong Kong, si Brendalyn Dalupan, maraming salamat. Good afternoon, senyor. Si Yuku Yuki, mula po sa Japan. Si Peter Dors, good afternoon again, Doble Banda, watching from London. Si Adelie Bocher, good afternoon, watching from California. Si Richard Sarmiento, hello, senyor, watching from Uganda. Michael De Los Santos, watching here from Riyadh. Si Arvin Corpus, hello, Doble Banda. Nanonood kami sa New Zealand. Ayan. Si Madeline Jones, good afternoon, watching from Accra, Ghana. Si Ida Miller, watching from si Kelyes. At si Rico de los Reyes, watching from Bamako, Mali. Si Miguel Vega, watching from San Francisco, USA. Si Sally Burdo, watching from Singapore. Ira Gracia, watching from Ohio, USA. Si Sandy Garcia, watching from New York, USA. At si Grace Lopez, watching from Japan. Ayan. Maraming salamat din, lalo na kay Tam de la Cruz ng Nada, London. Ayan. At habulin ko lang to, may dalawang senador na may apelyido na di kaya may dahilan ang COMELEC na dayain ulit ang resulta ng eleksyon. Ayan. Mula po ito sa Hong Kong, Dave ng Bulacan. Good day. Anyari sa rallies ng 8 diretso sa Inedoro sa Hong Kong, ang sigaw ng mga OFW sa harap ng pagmumukha ng mga dilawang 8 diretso na Inedoro siniraan po nila ang Pangulo. Ayon. Panay hamon ng debate ang kulelat na 8 sa yugpong. Napalitan sumagot si Inday Sara tapos hihirit ang 8-8. Okay? Marami po salamat sa lahat na nagpaabot ng kanilang mga mensahe ngayong araw na ito at ganoon din po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa amin sa iba't ibang panig ng daigdig sa mga kababayan natin dyan sa buong Islas de Pilipinas din at siyempre sa buong Metro Manila. Muchas gracias. Hasta la vista. Anong hasta la vista? Hindi na muna. Sa pangalan po na ni Karen Jose, si Senyor Ray Pacheco nagsasabing hasta mañana. Okay? At nabayanan sa loob ng ilang sandali ang palatuntunang balita na serbisyo pa. Ito ang Doble Banda.